Paano nga ba tayo nakakatulong sa mga kapwa natin mananampalataya, no? Nagiging sanhi ba tayo ng pagiging matibay at pagiging makakristyano mananampalataya, o nagiging sanhi tayo ng pagkakamali at pagkakasala ng kapwa natin mananampalataya, no? Sabi ng Proverbs chapter 27 verse 17, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon din ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. No? Kung paano pinatatalas ng bakal ang bakal, nangangahulugan maaaring asain o patalasin ng isang talim gamit ang isa pang piraso ng bakal. Ang mga tao ay maaaring magpatalas o magpabuti sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, pagtutuwid at pag-ikayat o paghahamon, no? Sabi dito, yung bakal daw ay nagpapatalas sa kapwa bakal, no? Since sa isang Kristiyano, no, dito po ay binigyang diin ng verse po, no, yung pagkakaroon ng isang kaibigan, no, para tulungan ang isang mananampalataya at kapwa mananampalataya, no. Binigyang diin ng version ng ito na ang alaga ng pagkakaibigan, pananagutan at paglago sa isa't isa. Kapag ang dalawang tao makadiyos ay nag-uusap ng may katotohanan at pag-ibig, tinutulungan nila ang isa't isa na lumago espiritual, no? Sabi doon, pag ang dalawang tao ay nagsasalita, no, pang-espiritual po ito, kapwa tayo lalago, no, kung tayo ay mga kapwa-nanampalataya, no? Meron po akong 4 na bagay na i-share po sa inyo, no? Sabi po dito sa number 1, ang halaga ng makadiyos ng pagkakaibigan. Ang tunay na kaibigan hindi palaging sumasang-ayon sa iyong hinahamon kaniyang kumunlad, no? Totoo po yun, no? Hindi lahat ng mali ay sasanghayunan, no? Actually, hindi lahat ng bagay na ginagawa natin ay sasanghayunan ng kapwa natin mananampalataya, lalo na pag mali yung ginagawa po natin, no? Even ako, no, hindi ko sasangayunan kapag alam kong mali. Yun dapat yung isang mananampalataya, no? Yun yung halaga ng makadiyos na pagkakaibigan. Ang mga Kristiyanong pagkakaibigan ay dapat umaantong sa pagpapatalas espiritual, pag-iikayat sa panglalangin, pagpapakumbaba, pagsunod at karunungan, no? Ito yung dapat na ginagawa ng Kristiyano, no? Pagnanalangin, pag-iikayat at pagpapakumbabang lumalapit, kapwa tayo lumalapit sa paanan ng Panginoon, no? Number 1, sabi dito, ang halaga ng makadiyos na pagkakaibigan. Sabi po sa number 2, ang paglago ay nangyayari sa pamamagitan ng tensyon, no? Bakit sa pamamagitan ng tensyon? Ang paghahasa ay ang bakal ay sa pamamagitan ng bakal ay may kasamang alitan, minsan may kasamang pagtatalo o pagtutuwid, no? Minsan pag tinutuwid tayo ng mga kapwa natin mananampalataya, minsan yung pride natin, no? Minsan nagagalit tayo, at ikaw ginagawa mo rin naman to, no? Minsan naiinis tayo kasi tinutuwid tayo ng kapwa natin mananampalataya. Pero ano yung kailangan natin gawin, di ba? Ito po yung dapat natin gawin. Sa mga relasyon ay nangangahulugang ito ay hindi iiwasan ang mahirap na pag-uusap, kundi gagawin ito ng may pagmamahal, no? Dapat po nag-uusap tayo at ginagawa ng pagmamahal kung paano natin sinasabi sa kapwa natin, o paano sa atin sinasabi ng kapwa natin mananampalataya yung mali natin, yung mga mali natin ginagawa, no? Kasama ng part ng pagpapatalas bilang isang Kristiyano, no, na meron talagang tensyon at meron tayong mangyayari yon dahil minsan ayaw natin tanggapin, pero dapat kinakailangan natin tanggapin yung mga pagkakamali po natin, no? Sabi po ng number 3, ito po yung sabi, kapwa benepisyo, no? Sabi po ng 1 Thessalonians 5:11, palakasin ninyo ang isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon, no? Dapat po pinapalakas natin yung bawat isa. Ito po yung kapwa benepisyo po, no? Dapat nagtutulungan din po tayo, no? Yun yung ginagawa talaga ng dapat ng mga mananampalataya, no? Ito po yung pangatlo, sa
Number 4 po, sabi dito, maging uri ng kaibigan na nagpapalakas sa iba. No? Ang tanong, anong klaseng uri tayo ng mananampalataya? Tayo ba yung uri ng mananampalataya na nagiging sahi ng pagkakasala at paglayo ng isang mananampalataya, no? Sa harapan ng Panginoon? No? Sabi po sa Romans chapter 14 verse 13, maging dahilan, sabi, huwag maging dahilan ng pagkakasala ng inyong kapatid, no? Dapat hindi tayo nagiging dahilan, no, ng pagkakasala ng ating kapatid, no? Tanong, nakakatulong ba talaga tayo, no, sa paglago ng kaibigan natin, no? Kung minsan naisip ko rin yun, nakakatulong ba ako bilang isang Kristiyano na lumago yung kapwa ko mananampalataya, no? Isang malaking katanungan din po yun, no, sa isipan ko, no? Dapat po hindi natin pinapahina yung pananampalataya ng ating kapwa Kristiyano. Dapat pinapalakas po natin yun, no? Ito po yung ang pagpapatalas ay maaaring may kinalaman sa pag-ikayat, pagbabahagi ng katotohanan. Sabi ito, pagbabahagi ng katotohanan, magkakasamang nagdarasal o kahit na malumanay na pagtutuwid kung kinakailangan, no? Sabi po ng Kawikaan, verse 27, verse 6, sabi dito, may pakinabang sa ampas ng tapat na kaibigan kaysa halit ng kaaway, no? Sabi doon, may pakinabang sa ampas ng kaibigan, sabi niyo, at tapat na kaibigan, no? Minsan di natin napapansin, no? Pero ang sinasabi ng verso pong ito, no, yung tunay na kaibigan, no, tutulungan tayo niyan. Sasabihin yung mali natin, no? Tutulungan tayo lumapit sa paanan ng Panginoon. Yun po yung tunay na kaibigan, no? Hindi po yung tunay na kaibigan yung papalayo tayo sa Panginoon. Ang ganda po ng sinabi dito. Ang sabi po dito, ang pagpapatalas ay maaaring may kinalaman sa pag-iikayat ng pagbabahagi ng katotohanan, magkasamang nagdarasal o kahit na malumanay na pagtutuwid kung kinakailangan, no? Sabi doon, no, kailangan meron tayong malumanay na pagtutuwid, katotohanan, sabi din, pagbabahagi din ng dapat salita ng Panginoon, kasamang nagdarasal, no, malumanay na pagtutuwid sa kinakailangan, no, kinakailangan natin kausapin kung ito'y mali, dun sa way na hindi masasaktan yung mga kapwa nating mananampalataya, no. Kaya tandaan po natin, ang tunay na kaibigan hindi kasasang-ayunan sa mali na ginagawa natin po, no. Yung ako, hindi ako acceptable doon, kahit ako madalas nagkakamali, madalas nakukorek ng mga tao sa paligid ko. Kaya hanggang dito lamang po. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Ingatan tayo ng Panginoon, gabayan niyo po tayo. God bless.